Moon Stories. Sa isang malayong baryo ng Lawang, may isang magandang dalaga ang nakatira doon na nagngangalang Gracia. Dahil sa taglay nitong kagandahan, kaya maraming mga kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya at naghayag ng pag-ibig. Maging ang engkanto man sa gubat nila ay nabighani rin sa taglay niyang kagandahan. Halos araw-araw ay nasa gubat si Gracia para manguha ng mga kahoy na siyang ipanggagatong nila sa pagluluto. Lingid sa kanyang kaalaman ay matagal na siyang sinusubaybayan ng engkanto hanggang isang araw ay tuluyan na ngang itong nagpakita sa kanya habang abala siya sa pangunguha ng panggatong. Magandang araw, magandang binibini. Ang bati nito sa kanya na agad naman niyang ikinalingon. Nakatayo ngayon sa kanyang likuran ang isang gwapong binata. Nakahubad ito ng baro at may sukbit na basket sa likuran nito. Magandang araw din sa iyo, Ginoo. Balik na bati niya dito. Matagal na kitang nakikita dito tuwing umaga. Hindi ka ba natatakot rito sa gubat? Hindi naman. Sanay na ako dito. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Ngayon lang kita nakita. Diyan lang, sa malapit. Turo nito, pero wala naman siyang makitang bahay o barong-barong. Simula nun ay naging magkaibigan na sila ng lalaki na nagpakilalang si Martin. Tuwing pupunta siya ng gubat, ay tinutulungan siya nitong manguha ng mga kahoy na panggatong. Kaya mabilis na napalapit ang kanyang loob sa lalaki. Hanggang isang araw, ay inabot siya ng hapon sa pangunguha ng mga kahoy. Kaya kung ano-anong mga huni ng mga hayop ang kanyang naririnig, na siyang nagpatindig ng kanyang balahibo. Binilisan na niya ang kanyang kilos. At nang matapos ay nagpasya na siyang umuwi. Napansin niyang kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang dinadaanan. Kaya hindi siya makalabas ng gubat. Diyos ko po, ano nang nangyayari? Naliligaw na ba ako dito? Muli siyang naglakad. Sa gulat niya ay bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan si Martin. Ikaw pala, Martin. Grabe ka. Inulit mo naman ako? Pasensya na, Gracia, kung nagulat kita. Naliligaw ka ba? Oo, kanina pa nga ako pabalik-balik dito. Ngunit hindi pa rin ako makalabas. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Ihahatid na lamang kita hanggang sa bukana ng gubat. Talaga? Naku, Martin, salamat. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Habang naglalakad sila, ay bigla na lamang nitong niyayang umupo sa batuhan. Magkatabi silang umupo at may kinuha ito mula sa daladala nitong basket. Pagkain iyon at inabot nito sa kanya. Salamat rito, Martin, ha? Grabe, ang dami naman. Tiyak na matutuwa nito si inay. Sige, Gracia. Iuwi mo na lahat yan sa bahay nyo. Itong malaking tinapay na lamang ang paghatian natin. Pinaghatian nga nila ni Martin ang malaking tinapay at habang kumakain sila ay nagkukwentuhan silang dalawa. Pagkatapos kumain, ay initid siya ni Martin sa bukana ng gubat. Masaya siyang nagpasalamat at nagpaalam sa lalaki. Kinabukasan, paggising ay napansin niya ang 3 marka sa kanyang kaliwang kamay. Nagtataka siya kung saan niya iyon nakuha. Paglabas ng kwarto ay nakita niyang nag-uusap ang kanyang inay at Tio Cardo sa kahoy nilang upuan. Agad siyang nagmano sa mga ito at naupo sa tabi ng kanyang inay.
Napansin naman kaagad ng Tio Cardo niya ang marka sa kanyang kamay. Hoy, Gracia, saan mo nakuha ang markang yan, ha? Hindi ko nga po alam kung saan ko ito nakuha. Basta pagising ko ay nandito na ito sa kamay ko. Diyos ko po, maabaging langit. Bakit po, Tiyo? Ano po ang ibig niyo sabihin ng mga markang ito? Ang mga markang yan ay galing sa isang engkanto. Natipuhan ka ng engkanto, Gracia, at gusto ka niyang maging asawa. Oh, paano po yun nangyari? Nakipaghati ka ba ng pagkain sa engkanto? Sukat sa sinabing yon ng kanyang tiyo, Cardo, ay bigla niyang naalala si Martin at hindi siya makapaniwala na isa pala itong engkanto. Binalot siya ng takot sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Tiyo Cardo, ano pong gagawin ko? Wala ka nang magagawa pa, Gracia. Dahil pag-aari ka na ng engkanto. Naiiba na lang kung may isang lalaking magmamahal sa iyo ng wagas at totoo. Kahit kapalit pa nito ay kamatayan niya. Kinilabutan siya sa mga tinura ng kanyang tiyo. At tama nga ito, dahil nang may manligaw sa kanya, ay ilang araw lamang ay namatay ito. Kaya mula nun, ay hindi na siya tumanggap pa ng manliligaw. Pinaubayan na lamang niya sa Panginoon ang kanyang kapalaran. Hanggang sa makilala niya si Chris, na bagong lipat sa katapat nilang bahay. Ilang araw pa lamang ito doon na nakatira, ay agad itong naghayag ng pag-ibig sa kanya. Kung ako sa iyo, Chris, ay hindi ko na itutuloy pa ang panliligaw ko dyan kay Gracia. Dahil mapapahamak ka lamang. Po? Anong ibig niyong sabihin na mapapahamak lamang ako? Dahil may dalang sumpayang si Gracia. Sa likod ng kanyang kagandahan, ay kakambal naman ito ang sumpa ng engkanto. Engkanto? Oo, Chris. Engkanto. Kung sino man ang magtatangkang mahalin niya ang si Gracia, ay kamatayan ang kaparusahan nito. Kaya kung ako sa iyo, habang maaga pa, ay itigil mo niyang kahibangan mo sa babaeng yan. Sus, sa panahon pa ba ngayong Mandani ay may engkanto pa? Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Huwag mong sisihin oras na may mangyari sa iyo. Dahil pinagsabihan na kita, ikaw lang itong matigas ang ulo. Bagamat pinagsabihan na siya ni Mang Dani tungkol kay Gracia, ay tinuloy pa rin niya ang panliligaw sa dalaga. Walang araw na hindi niya ito sinusuyo at hinaharana pagsapit ng gabi. Kahit na palagi siya nitong sinusungitan at pinagtatabuyan, ay sige pa rin siya ng sige. Nakikiusap ako sa iyo, Chris. Tama na. Tumigil ka na. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi kita magugustuhan. Bakit, Gracia? Dahil ba sa engkanto na yun? Gracia, engkanto lang siya. Tao ako. Tayong dalawa. Kaya nating labanan ang sumpa niya sa iyo. Labanan ba kamo, ha, Chris? Sige, Chris. Labanan mo siya at ano ang kapalit? Ha? Ang buhay mo? Kung totoong mahal mo talaga ako, ay susundin mo ang gusto ko. At ang gusto ko ay tumigil ka na sa panunuyo mo sa akin. Dahil wala kang mapapala kundi kapahamakan. Hindi ako titigil, Gracia. Dahil mahal kita. At kung totoo mang kamatayan ng kaparusahan ko, ay malugod ko yung tatanggapin. Basta bigyan mo lamang ako ng pagkakataong mahalin ka. Bahala ka. Isang araw, habang abala si Gracia sa pangunguha ng mga kahoy na panggatong, ay bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan si Martin.
Simula nang malaman niyang engkanto ito, ay madalang na siyang pumunta sa gubat. Hindi gaya nun na halos araw-araw. Pasensya na mahal ko kung nagulat kita. Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Alam mo ba na nasasabik na akong makita ka? Lumayo ka sa akin. Bakit naman? Hindi ba magkaibigan na tayong dalawa? Noon yun, hindi na ngayon. Dahil alam ko ng isa kang engkanto. E di mabuti kung ganun, para hindi na ako mahirapan pang magbalat kayo at mag-anyong tao. Wala ka nang magagawa pag Rasya, dahil sa akin ka na, at ikaw ang magiging asawa ko. Kahit kailan, ay hindi ako magkakagusto sa isang katulad mong engkanto. Halimaw! Samantala, kakagaling lamang ni Chris sa bahay ni Gracia at napag-alaman niyang nasa gubat ito. Dali-dali siyang sumunod dito at hinanap ito. Gracia! Tawag niya, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap dito. Hanggang sa makita niya ang mga kahoy na inipon at alam niyang kay Gracia yon. Nasaan na kaya siya? Muli siyang naglakad para hanapin. Ngunit hindi niya ito makita. Nakaramdam siya ng kaba para sa dalagang sinisinta niya. Halos naikot na niya ang buong kagubatan. Ngunit hindi pa rin niya ito makita. At nang tingnan niya ang suot na relo sa kanyang bisig, ay pasado 8:00 na ng gabi. Nagmamadali siyang lumabas ng gubat para ipagbigay alam sa ina nito na nawawala si Gracia. Nagtawag ng mga tanod si Aling Linda para makatulong sa paghahanap sa anak niyang si Gracia. Anong nangyayari, Aling Linda? Bakit hindi nila ako nakikita para mahanap si Gracia? Dahil nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko, Gracia. Salamat. At kahit anong oras, ay pwede ko silang paslangin. Parang awa mo na, Martin. Nakikiusap ako sa iyo. Ibilik mo na ako sa pamilya ko. Nag-aalala na sila sa akin. Hindi, Gracia. Dahil dito ka lang, at bilang ikaw ang asawa ko, ay sasamahan mo ko dito dahil ito na ang bago mong tahanan.